Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Walang kaliwaan sa ating pagmamahalan. Walang kaliwaan sa pag-ibig. Umiibig ako ng tapat sa'yo, at iya'y alam kong madarama mo. Huwag sanang magbago, huwag sanang magtampo. Walang kaliwaan sa Hello po, magandang araw. walang kaliwaan. Dito naman po tayo sa ating usapang kaliwaan. Kamusta na ang ating mga partners? Kamusta na yung mga nagmamahalan? At iya'y alam Kamusta na po kayong lahat? At sana makarelate kayo sa ating usapan ngayong araw na ito. Dahil pag-uusapan natin magtampo. ang mga relasyon. Yon. Anong mga relasyon meron kaya tayo? Sige nga, text nyo po ako ha sa mga relasyon na yan. Okay? Magsaya ko minsan, huwag lang sa dilim. Gagawin Okay, ang magandang pagsasama na mag-asawa. ibig mo. Maglaan tayo ng oras para sa isa't isa, araw-araw. Yun. Hindi porke naging asawa nyo na po, ay okay lang. Diba? Ang oras po sa kanila, sa ating mga kapartner, ay napakahalaga sa bawat isa. So, maglalaan tayo ng oras para sa ating mga partner. Pag-ibig, mawawasak ito pag ika'y nagkamali. Walang kaliwaan, Okay, sige. pagmamahalan. Palaging maging bukas sa komunikasyon na pag-unawa. Dapat kayo po ay lagi nagkakaintindihan. Pag partner mo, bingi paano? Magsaya Diba? minsan, huwag lang sa dilim. At lagi po natin tatandaan, tumanggap at magbigay ng suporta sa mga pangarap at layunin ng isa't isa. Huwag mo lang akong kaliwain. Walang kaliwaan sa ating Magbahagi din ng mga responsibilidad sa tahanan at pamilya. Hindi lamang si misis, hindi lamang ang iyong partner ang pwedeng magtrabaho. Dapat nagtutulungan kayo. Bukod sa pagturo din ninyo sa inyong mga anak. Dapat mga responsibilidad sa tahanan at pamilya pinaghahatian. Palaging ipakita ang paggalang at pagmamahal sa iyong asawa. Igalang natin ang relasyon, igalang natin ang isa't isa, dahil ang bawat isa po ay mayroong karapatan. Matuto rin tayo magpatawad at mag-move on forward mula sa mga pagkakamali. Kung nagkamali, tao lang tayo na nagkakamali, baka pwedeng itama. Di ba? Yung mga ganon. So, kasi napakahirap po ng napakahirap kasi nung sinasabi nating yung mga babalik-balikan mo pa. Ang mga hindi pagkakaintindihan noon, dapat ipag-usapan at tapusin na. Move forward, di ka nga. Sa mga pagkakamali na yan, di ba sabi nga natin, tayo po ay matututo. Yan ang best teacher natin ng mga pagkakamali. Huwag sanang Gawing espesyal ang mga okasyon tulad ng anibersaryo at kaarawan. magdamdam. Kahit papaano, di ba? Yung mga kilig, wala tayong pera di ba? Yung mga kilig to the bone na mga messages ay pwede na po, di ba? Saya ko minsan, huwag lang Halimbawa, okasyon ng
birthday ng partner or mga anibersaryo nyo, huwag yung kalilimutan yan. Nakuha nyo ba yun? At syempre, magkaroon tayo ng mga pribadong sandali para sa mag-asawa. Hindi pwedeng lagi-lagi na lang po kayo magkakasama lahat. Merong panahon para sa pamilya bonding, meron naman sa inyong dalawang magpartner na nagbabanding. Kaya kailangan magkaroon tayo ng mga pribadong sandali para sa ating pagbabanding sa inyong dalawang partner. Maglaan din ng panahon para sa mga pagsasama ng buong pamilya. So, ibig sabihin, mayroong bonding for the whole family. May bonding para sa inyong dalawang magpartner. Okay ba yun? At patuloy na pag-aalaga at pagpapahalaga sa isa't isa sa bawat yugto ng ating buhay. Kaya ibig sabihin, ang pag-aalaga at pag-aaruga sa inyong pamilya ay nandoon. Higit pa sa lahat kayong dalawang magpartner. Yun po ang ibig nating sabihin, no? Sana po ay nakarelate kayo sa mga ganitong klase. Kailangan patuloy ang pag-aalaga at pagpapahalaga sa bawat isa. Para dun sa dugtong ng pagmamahalan kasi, yung tagal ng inyong pagsasama. Patuloy inyong panatilihing ilagay si Lord na sentro ng inyong relasyon. Di ba? Yung relasyon kasi, sometimes meron doon at meron sa taas kung sino pinapaniwalaan nyo at syempre, kayong dalawang magpartner. Matuto tayong maging maayos ang ating pamilya, magkaintindihan, may mga hindi dapat naman, may mga hindi pagkakaunawaan, syempre, sabi nga natin, move on, forward na, kalimutan na yon. Basta't kailangan ang isang problema dapat ay inaayos natin, itinatama natin. So dapat pinag-uusapan yan, no? Huwag kayong matutulog sa gabi na hindi pa naaayos yan para hindi lumaki ng lumaki yung gap. Kasi kapag maliit pa lang yun, di ba? May mga problema pa. Susunod, lalaki yun dahil hindi naman yun napag-usapan. Hindi yun na proseso, di ba? Susunod uli yan, gano'n na naman. Susunod hanggang sa lumaki ng lumaki, di ba? So, doon nagsisimula naman ang paghihiwalaya. So, Miss Lerma Mendoza, ayan. Susunod po, health and wellness. Dito po yung mapapakinggan sa pamagitan ni Ma'am Lerma. Yan. Marami siyang ibibigay sa atin tungkol sa kalusugan natin. At syempre, gusto natin sana sabihin na get well soon, Ma'am Butterfly. Get well soon. At I think magtatapos natin ang lahat ng yan. Okay. Yan. Dina Unciano, tama po, huwag magpataasan ng ere. Sabi ni Dina, tama. Miss Dina, paano mo napapanatili ang pagmamahalan ninyo ng iyong partner? Sabihan nyo kami dito, ha? Okay, isang pinagtatalunan ng mga mag-asawa. Ayan. Ay pera. Tama ba, Ma'am Dina? Ma'am Lerma, sabihan nyo nga kami. Elena Exception, pera. Datong. Diba? Sabi mo sa Muslim, sa mga Arabo, mapipulos. Yung pera kasi, pambili daw pala ng alak. Hindi, ang pinag-uusapan talaga pera, di ba? Sa magpartner, kailangan ang pera nakasentro at pinagpaplanuhan. Yun. Di ba? Yung pera ang pambili kasi sometimes yung mga lalaki, syempre pagod daw sila sa trabaho. Tandaan po natin, ang mga ina, lalo na kapag anak mo ganire, 3, at ganyan ka pala kaniliit. Naku po, Diyos ko, wala po tayong pag-uusapan na pahinga ni Mrs. Ha? Tingnan mo, ano mga be yung babae na iba-iba ang trabaho, meron dyan meron akong ginawa rin. Tandaan po natin, dapat ay wag magpataasan, sabi nga ni Miss Dina. Yung pera kasi, kapag tandaan po natin ito ha, hindi lamang po kayo tatay o yung mga nagtatrabaho, hindi lamang po kayo ang napapagod. Yung mga kasama nyo din na naiwan sa loob ng bahay.
Mahirap po kaya. Tingnan po ninyo, kukwentahin natin. Magkano ba ang cook ngayon, RB? Sabihin na natin 5,000 naman. Ang labandera, sabihin natin 4,000 naman. Meron ka na magkano? Bilangin mo, ha? Sige, ang tagapaglinis. Ang yaya na lang sabihin natin, all around na daw yun. O, nasa 10,000 yun. Magkano na? Diba? Ha? 19,000. Ano pa? Siyempre, pagdating ni Mrs. Ay, ni Mr. kaya, kunyari. Sige, ha? Asikasuhin mo pa siya, etc. Yon. Tapos, yung sweldo hindi ibibigay sa inang buo. Diba? Kaya alam niyo ba ang nangyayari ngayon? Ha? Diba? Yung dapat may trabaho rin si Mr. ay si Mrs. Para hindi tayo nahihirapang humingi ng pera. At siyempre mga kakampi, yung pera ay dapat sinisinop kasi yung pera na yan, meron po yung sapatos. Pag inayos mo, bumababa kusa yan di ba? Saan mapupunta yung pera ni Mister kapag bagong sweldo? Sagutin nyo nga ako. Ayan, sabi ni Miss Dina Unciano, kung mayroong problema sa bahay, dapat wag maglihiman. Tama, wag maglihiman. Dapat ang usapan ng mga mag-partner, ang mahalaga ay, give and take. Oo nga naman, give and take. Diba? Kailangan ay nagkakaintindihan talaga. Okay, tandaan natin ating mabuti ito, ha? Give and take, ay kailangan na intindihan. Kung mainit ang ulo ng isa, kailangan manahimik ka muna. Tama? Kung mainit naman ang ulo ni Mrs., pabayaan mo lang muna siya. That's yan Parang anong tawag doon sa ganon? Scapegoat. Mahirap po magtrabaho sa loob ng bahay. Tandaan po natin, ha? Okay, wag daw maglihiman. Give and take. Okay. Sige. Yung iba kasi mga ito naman si Rudy. Rudy, hello po. Magbigay ka nga ng comment, Kuya Rudy. Okay, perang problema sometimes ng mga lalaki. So, pagdating sa bahay, pagod, syempre. Huwag yung sabihin, hindi pagod kami, ha? Tandaan natin yan, yung perang pambili ng alak, yun ang isa. Kaya pala ayaw ni Mrs. na makipag-inuman si Mister dahil, syempre, dagdag gastos yan, imbis na mapunta sa Yung pera daw, pambili ng alak na wala na kayong halos makain pa, naibili ka pa ng alak. Eto, sinasabi nung isa, unless na lang di ka nag-aambag sa inuman. Kahit na, nakakasama kasi sa katawan ng tao ang alak din pag araw-araw o sobra-sobra. Yung oras na imbis na ilaan mo na lang sa pamilya mo, matapos ang isang linggong pagtatrabaho ay magiinuman pa kayo ng barkada. Yan. Okay, ito, balikan natin ang mga OFW na lalaki. Diba? Galing Saudi. Pagbalik dito, 2 years yan, 2-year contract. Tapos, pagdating dito, hindi mo na makipag-banding kay Mrs. Pupunta mo na yan sa barkada. Mag-iinuman sila doon. Imbes na yung oras na yun ay dinalagay mo sa pamilya mo dahil 35 days ka lang dito sa Pilipinas. Dahil babalik ka ulit, diba? Tapos inuman agad. Rudy, nakaka-relate ka ba? Yung oras na imbis na ilaan mo lang sa pamilya mo matapos ang isang linggo, sa isang 2 taon na pagtatrabaho mo. Diba? Mag-iinuman pa kayo ng mga barkada mo. Diba? Or yung mga nandito naman sa Pilipinas, 1 linggo nagwa-work. Diba? Hirap na hirap din si Mrs. Tapos, pagka walang pasok, doon ka sa barkada mo. Ano pang mangyayari? Di ba? Yun. Sabi ni Dina, wag dapat pag-awayan ng pera. Meron kasing ibang asawa na makwenta sa pera. Diba? Naintindihan niyo sinasabi ni Dina? Tapos, uwi ka, ito pa, isasabi nung isa. Tapos, uwi ka ng lasing, tulog ng asawa mo at anak mo. Bukas pagising nila, hindi ka pa din makasalamuha dahil may hangover ka. Sa susunod na araw, babalik ka agad sa trabaho. Para ka lang bula,
Tapos linggo-linggo, ganito ang eksena. Nasaan naman ang oras para sa pamilya mo? Ang bawat ibig mo. Totoo yan. Huwag mo lang akong kaliwain. Okay, bakit kaya walang tiwala ang asawa mo sa mga kasamahan mo sa inuman? O, ito na tanong to ni Mrs. na isa. Baka hindi siya kampante sa mga barkada mo. Baka yung barkada mo ang, yung tipo ng barkada mo na kukonsintihin ka kapag may mali ka ng ginagawa. Oh, marami daw ganyan. Diba? Sometimes ayaw ng ang mga misis na ang iyong asawa ay makipag-inuman. Kasi hindi siya nagtitiwala doon sa mga kainuman. Oh, may ganyan, di ba? Ako ganyan eh. Dahil yan, kukonsintihin ka niya, lalaki, di ba? Oh, sa kalusugan daw, Kuya Rudy. Sa kalusugan, kapag nagkasakit ka o madisgrasya ka dahil sa kakainom mo o dahil sa kalasingan mo, paano na lang ang pamilya mo? Sino mag-aasikaso sa'yo? Sino magpupuyat sa'yo? Sino mag-aalala sa'yo? Diba, pamilya? Huwag mo sabihin pag nagkasakit ka, babantayan ka ng iyong barkada. Sino magbabantay sa'yo? Sino mag-aasikaso sa'yo, sir, ma'am? Ay, di siyempre, pamilya. O, diba? Sabi nga, insensitivity. Pag-usapan natin, ano ba insensitivity? Yan, madalas ang asawa mo 24/7. Walang pahinga sa mga anak ninyo. Pero hindi magawang lumabas kasama barkada. Pero ikaw, may ano tong nagsasalita to. Pero ikaw, konting rest day, takbo agad sa barkada. Hindi mo man lang nagawang magtanong. Ang asawa mo, baka daw gusto niyang magpahinga. Baka kailangan din niyang lumabas kasama ka. Yeah. Yan yung mga reasons kaya bakit si Mrs. nagagalit kapag nakipag-inuman kayo. Diba? Oo nga naman, trabaho na, konting oras na lang ang panahon ninyong dalawa. Pupunta ka pa sa barkada mo. Diba? Yung mga ganun. Kaya't sabi nga kanina, kaya maganda dyan pag-usapan nyo kapag lalabas ka kasama ng barkada. Diba? Maglaan daw namang oras at atensyon sa mga taong nagmamahal sa'yo, nangonsensya pa. Walang perpektong relasyon. It's just two people na pinipili ang isa't isa at pinipiling hindi sumuko sa lahat ng hamon ng kanilang pagsasama. Di ba? Ang damdamin mo, damdamin. O, sabi ni Ka Rudy, si Empe, unahin ang pamilya bago ang iba. O, yan po si Ka Rudy ang nagsabi niyan. Sige. Sige naman, ito naman. O, Ka Rudy, pakinggan mo to. Siyam na sign na hindi masaya ang partner mo sa iyong kasal o pagsasama. O sa pagsasama na lang natin. Huwag mo lang ako. Hindi siya nakipag-usap ng mabuti sa'yo. Kung hindi siya nakipag-usap ng seryoso sa kanyang asawa at puro mababaw ang usapan lamang, maaring maglayo na siya ng damdamin sa'yo. Hindi siya interesado makipag-usap. Ibig sabihin, nawawala na siya ng gana sa'yo. Mas madalas daw siya nalalabas ng bahay, di naman masama ang magkaroon ng sariling interes. Pero kung parang ayaw mo nang umuwi, may problema na iyon. Sometimes, di ba yung mga iba, ayaw umuwi, gabing-gabi na uuwi. Bakit? Di ba yung iba ang sarap-sarap umuwi? Tayo mga babae, di ba? Iniisip agad natin, ay naku, yung mga anak ko kumain na kaya. Si mister ko kaya nakakain na. Nagluto kaya siya, yung mga ganon, di ba? Pero si mister, hindi niya may isip yun. Pero sinasabi nga natin, bakit, tanungin niyo yung sarili niyo, bakit ayaw umuwi ng partner mo? Di ba? Kasi ang iba, sa iba, di ba, tuwang-tuwang uuwi sa pamilya. Ayan, ang sabi ni Dina, ang barkada lagi mong kasama sa inuman. Pero pag ikaw may sakit na, hindi ka rin niya madadamayan sa sakit mo. Tama. Miss Dina, magandang maganda yung family, nila, bonding ng kanyang mister.
At siyempre madalas na siyang labas sa bahay, hindi naman masamang lumabas, 'di ba? Pero dapat may hangganan anong oras. Kapag ayaw niyang umuwi, ano ba problema? Check niyo 'yon, mga misis. Ha, lalo na mga misis. Check niyo bakit kaya lagi nasa barkada yung mister ko? Bakit ayaw niyo magstay sa bahay? May iba na kaya siya? Sa pag-ibig. Yon ang tanongin niyo sa sarili ninyo, ha? Babago-bago ang kanyang mood. Ang biglang pagbabago ng damdamin ay kadalasang senyales daw ng kawalan ng kasiyahan sa loob ng bahay. Bakit kaya? Yun ang i-check natin, ha? Mga misis, lalo na yung mga misis na hindi man lang makakilos dahil sa dami ng trabaho sa loob ng bahay. Kailangan din daw po tayo ay magkaroon ng focus sa sarili natin. Huwag natin pong pabayaan ang inyong sarili na maging losyang, sa bagay, hindi talaga. Pagka tatlo na yung anak mong ganyan, naku, tas ganyang kaliliit lang, ay naku po, Diyos ko po. Kaya kailangan mag-focus din kayo sa sarili niyo. Yung mga misis na naiiwan parati sa bahay. Alam kong naiinip po kayo. Ang damdamin mo, damdamin ko. Sabi nga rito, yung mga senyales na wala ng kasiyahan sa loob ng bahay. Isang minutong masaya siya, sunod na minuto malungkot na siya. Napansin niya yung mga mister niya, gustong-gusto lumalabas, no? Bakit kaya gustong-gusto lumalabas ng mga yan? Barkada ang gusto nila. Ibig mo, wag mo lang ako. Minsan din kaya mas gusto ni mister sa barkada niya kesa nasa bahay. Kasi si Mrs. Armalite ng bunganga. Armalite ng bunganga. Oh, mga misis. Ingatan din natin yung mga ganong klase. Ano po? Pero, kasi ito naman yung, Dina, ito naman yung scapegoat ng ibang mga misis. Ang magdadal-dal-dal lang. Ya? Pero yung nga sinasabi, tama nga din naman si Miss Dina. Kailangan na mag-usap ng mahinahon. Ayun. Kulang sa pisikal na pagpapakita ng pagmamahal. Kaya nawawala ng interest nga daw. Doon yung makikita. Kaya bakit gabagay ito yung mister ko o ang partner ko? Diba? Yan. Kung hindi siya interesado sa paghahawak sa kamay mo, parang naisip ko yun, pagyakap, paghalik sa'yo, o iba pang pisikal na pagpapakita ng pagmamahal, baka hindi na siya masaya sa kasal ninyo o sa pagsasama ninyo. Kapag gaganito, hindi mo na naramdaman yung dati namang ginagawa niya. Medyo mag-isip-isip na tayo. Diba? Totoo yan. Sinasabi naman kasi nito si Rudy. Pamilya. Totoo naman. Pamilya ang dapat unahin. Saan ka masaya? Ikatatanungin ko yung mga ganitong partners, no? Saan ka ba masaya? Sa barkada mo? O sa barkada mo? Pamilya o barkada? Barkada o pamilya? Pero ako sa akin, dapat may ano yan mayroong tinatawag na oras, panahon sa barkada at sa iyong pamilya. Diba? At sa ating mga partners, kapag hindi niya na ginagawa yung dati niyang ginagawa sa'yo, ibig sabihin lang, nawawala na siya ng interest sa'yo. Anong gagawin? Yeah? Anong gagawin? Yon. Basta paalala ko lang sa inyo lagi. Iniiwasan din daw ang pag-uusap tungkol sa hinaharap. Totoo yan. Ang masayang mag-asawa ay nagpaplano ng sabay para sa kanilang kinabukasan. O hindi mabugnot, kinukwentuhan mo pala siya, gusto ko magganto. Naku, nagagalit na siya sa'yo. Ay nako, totoo yan, totoo yan. Huwag sanang magtampo. Ang damdamin. Dapat ang mag-partner ay sabay na nagpaplano at nangangarap ng maganda para sa kanilang pamilya.
Kapag iniiwasan niyang mag-usap tungkol dito, palagay ko may problema. Dahil kapag ikaw ay hindi kanya kasama o hindi siya sumama sa isa pagpaplano, ay tanungin na natin, di ba? Anong problema mo, sweetheart? Mahirap yan. Yan. Di ba yung kukwentuhan mo pa lang siya na, ito yung gagawin natin, ito yung bibili natin. Pag lagi siyang negative sa mga plano mo, magtanong ka, bakit? Pero may nahon. Ha? Alam mo, ang isang napansin ko, ewan ko kay Karudi. Karudi, paano ba yung ano ba yung mga mahuhuli mo yung kiliti ng isang lalaki? Sige nga, sabihan niyo ako niyan. Tanda natin, may problema kapag ang mga ginagawa niya noon na hindi na ginagawa ngayon. Kahit may edad pa kayo. Okay? Eto pa, madalas pinupuna ang kanyang asawa sa mga bagay tulad ng, di naman masarap yan. Ayoko niyan. Ganyan. Sa pananamit, tinaman may damit ko, hindi maganda ang pagkakaplansya. Sa ugali, yun nga sabi mo nga, para siyang Armalite. Ang bunganga daw. Walang magandang nagawa para sa kanya. Pag gagawin, puro reklamo yung partner mo. Anong problema? Sweetheart, anong problema mo sa akin? Sabi nga, pag binato ka ng tinapay, mali pala ako. Pag binato ka ng, bato, ibabatuhin mo naman siya ng tinapay. Totoo yan. Yan. Kasi makikita niya lahat doon, ang salba-salbay, ang bait-bait niya. May konsensya ang tao. Okay, mas madalas daw gamit niya ang gadget. O, di ba? Para iwasan ka lang niya. Kung lagi na lang siyang nasa social media o naglalaro ng cellphone, baka umiiwas siya sa mga problema sa bahay. Anong gusto niya? Ikaw lang ang sasagot sa lahat ng problema? Yan. Dahil umiiwas siya sa problema. Minsan may ganun. Gusto niya ikaw na lahat ang magsagot sa problema. Pag pumalpak ka naman, sisisihin ka niya. Kasi sabi sa'yo, ganyan. Wala naman siyang sinabi. Diba? Naiisip ang paghihiwalay o diborsyo. Diba? Minsan naiisip nila, mag-divorce na lang tayo, etc. Yan, diba? Yan. Kung excited siya sa idea ng paghiwalay, hindi na siya masaya sa inyong mga pamilya. Hindi na siya masaya sa pagsasama ninyo. Pag naisip niya yan. Sure na sure yan. Tanda niyo, isipin niyo yung mga binabanggit natin pinag-usapan dito, ha? At ito pa, nakikipaglandian sa iba. Nako, RB, ganyan ka. Kung palagi siya nakikipaglandian sa ibang babae o iniisip na, wag mo lang akong kaliwain. Walang kaliwaan sa ating pagmamahal. yan, malamang hindi siya masaya at naghahanap na ng iba makakapagbigay ng saya sa kanya. Ayan, di ba? Parang mas masaya siya kausap ang ibang babae o ang ibang mga opposite sex niya, di ba? Yung mga ganon. Nakikipagharutan. Kadalasan naman si lalaki ang ganyan. At kasi naghanap din ng saya. Anong wala sa loob ng bahay? Yan. Partner, anong nawawala dyan? Tingnan din natin. Di ba? Hindi ko pa nakikita yung sagot ni Karudi Okay. Sa kasal, ang kasal ay nangangailangan ng trabaho at pagsisikap mula sa parehong mag-asawa. Kung ikaw ay asawa ng isang lalaking hindi masaya, subukang kausapin siya at alamin kung ano ang dahilan ng kanyang kalungkutan. Ayan po yung solusyon na. At bukas at tapat ang pag-uusap ay makakatulong upang maunawaan ang mga solusyon sa problema. Nakita niyo yung mga ganong klase? Sa akin, laruin mo
So, ang pagsasama ng magpartner ay nasa kanilang dalawa din. Ang pinakamalaking elemento ay ang pagkakaintindihan at dapat magbigayan. Yun po yung sinasabi natin. Ang kasal ay sagrado, di ba? Mahirap makawala dyan. Parang sabi nga ng matatanda, kapag ang kanin ay sinubo mo ng mainit na paso ka, hindi, maluluwa mo yun. Pero ang tama ba ako sa sinabi ko? Ha? Pero ang kasal ay hindi ganun-ganun dito sa atin. Dahil sa atin, wala pang diborsyo. Di ba? At kapag gusto mo naman ng annulment, magastos. Kaya yung iba, ayaw mo na magpakasal kasi mahirap nga. Di ba? Tapos kung di ka pa sure, ako naman, sa akin naman ay araling mabuti. Kasi ang kasal ay sakramento rin yan. Sagrado, ika nga. So, hindi mo na yan katulad ng kanin, pwede mong iluwa kapag napaso ka. Dito, pag napaso ka, hindi ka makakawala basta-basta. Dahil sa Pilipinas, wala pong diborsyo. Merong annulment, yung gano'n, pero napakamahal po. Di ba? So, ayan po mga paalala natin dito sa ating usapang kaliwaan. Tandaan po natin mabuti, nasa inyong magdalawa ang ikagagaling ng inyong samahan. Yung mga paalala namin, huwag niyong kalilimutan ha. Ayan, sabi nga dito ni Rudy Ladjao, ayan ka Rudy, thank you ha. Mahalaga sa mag-asawa ang madalas na nag-uusap ukol sa plano nila sa pamilya. Paano nila mapapaunlad ang kanilang kabuhayan sa hinaharap. Tama yan, di ba? So, tatandaan natin mabuti, nasa inyo po ang solusyon ng problemang inyong kinakaharap. Dahil minsan, dahil siguro sa medyo hindi kayo nag-uusap maigi, kasi alam niyo ba, iba ang pagmamahalan, ang pagmamahal. Bakit? Nakakita niyo kanina yung mga jazz music natin, ang mga music doon, ang denominator, ang common denominator ay ang pag-ibig. Di ba? Kaya kailangan nating maunawaan ang bawat isa. Kaya huwag kayo magmamadali din kasi kilalanin ng bawat isa. Kunyari, ikaw babae, ikaw lalaki, subukan ninyong trial and error. Kasi doon mo makikita kung talagang kayo talaga ang soulmate. Di ba? Naniniwala ba kayo sa soulmate? Tandaan lang natin mga kakampi, ha? Ang relasyon ay kakaiba sa putahe ng pagkain. Kailangan ninyong magkaintindihan. Dahil sometimes, kung di kayo nagkakaintindihan, ilagay mo na lang sa isip mo, love ko tong tao na to eh. Diba? Love ko itong tao na to, kaya kailangan maintindihan ko siya kung ano siya, sino siya at ano siya. Kahit anong ugali niyan, maganda yan o pangit, pero dahil kayo ang soulmate, diba? Yun yung sinasabi natin. So, well, ayan po yung mga paalala natin dito sa ating usapang kaliwaan. Sana, kayo ba ay, may tanong ako sa inyo, ang naiiwanan bago tayo magtapos sa ating programa. Ang iwanan ko po sa inyo, kayo ba ay pabor sa diborsyo? Oo o hindi? Yan ang inyong pag-usapan. Sa susunod po natin dito sa ating usapang walang kaliwaan, ha? Maraming salamat ka, Rudy. Dina, tandaan po natin, maraming pong salamat sa atin. Tandaan natin, ang pagbuo ng pamilya, hindi basta-basta. Kaya kailangan, pinagpaplanuhan po ito. With that, ako'y nagpapaalam. Feni Codemos po, dito sa ating usapang kaliwaan. Kaliwaan sa pag-ibig. Paalam